Sabi niya, Father, the pain in my heart is so great that it almost crushes me. Ama, sobra-sobra ang hirap na aking nadarama na halos ikamatay ko. Ano bang nangyayari kay Kristo doon sa halamanan ng Getsemani? Hindi pa nga siya ginugulpe. Ni wala pang kumakanti sa kanya, hirap na siya. At ang sabi niya, the pain in my heart is so great that it almost crushes me. Sobra-sobra ang hirap na aking nadarama na halos ikamatay ko. At ang sabi sa Biblia, pinapawisan siya ng animoy dugo. Anong nangyayari sa kanya doon? Bakit ganong katindi ang description ng kanyang paghihirap? At ang lumabas sa kanyang bibigay, sobra-sobra ang hirap na aking nadarama na halos ikamatay ko. Sapagkat ganito po nangyari. Habang siya'y nananalangin, may dumaang kalis sa kanyang harapan o saro. Saro, cup. Alam niyo bang laman ng cup? Hindi alak, hindi wine, hindi tubig. Ang laman ng cup ay kasalanan ng sangkatauhan. Kasalanan ng sangkatauhan, kasalanan ng mga tao nung unang panahon, kasalanan ng mga tao nung panahon ni Jesus, at kasalanan ng mga tao sa panahon natin at sa mga darating pa. Kaya nakita nyo, noon, ngayon, at sa darating pa, lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay inaalok ng Ama sa kanyang anak. Anak, tanggapin mo ito. Take this cup, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon? Hindi niya feel na tanggapin. Lumalaban ang kanyang kalooban. Sabi ng Panginoon, Father, let this cup pass away from me. Ama, kung maaari sana'y alisin mo ang sarong ito. Lumalaban ang kanyang kalooban. Feeling niya tumanggi at umayaw. Pero anong sabi ng Panginoon? But not my will, but your will be done. Amen? Yun ang laman ng saro. O palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, nung tinanggap na ni Jesus ang maluwag sa kanyang loob, ang kalooban ng Ama, natanggapin ang kasalanan ng sangkatauhan, ininom niya yung saro, ibig sabihin, dala na ni Jesus sa kanyang katawan ang kasalanan ng sangkatauhan. Dala niya. Kaya si Jesus na walang kasalanan, walang dungis, walang bahid, walang mancha, stainless, ay itinuring na makasalanan. Amen? Sapagkat taglay niya sa kanyang katawan ang sala ng sangkatauhan, sala ng mga tao noong unang panahon, sala ng mga tao nung panahon niya, at yung kasalanan ng mga tao sa mga darating pang kapanahunan, lahat ng yan, dala ni Jesus sa kanyang body, sa kanyang katawan. At nung ipako si Jesus sa krus, kasamang napako ang sala ng sangkatauhan. Amen? At nung siya'y namatay at inilibing, kasamang nalibing ni Jesus ang ating kasalanan, ang kamatayan, ang kahirapan, ang sakit, karamdaman, salot at sumpa. Lahat ng negative. Lahat na nagbibigay ng torture at torment sa tao, kasamang nalibing ni Kristo Jesus. Akala ng demonyo, nakapanaig ang kamandag ng kamatayan. Akala ng demonyo, panalo siya sapagkat patay ang ating Panginoon. Biyernes, Sabado, ngunit Linggo na madaling araw, takip silim pa, magbubukang liwayway pala. Bumangon na ang Panginoon sa kanyang libingan. Ang kamatayan, ang karamdaman, ang kasalanan ay nanatili sa libingan. Si Jesus lamang ang muling nabuhay. God gave His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He gave His life to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? All fear is gone because He lives.
Amen? Napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. Kaya mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, oo, masaklap at nakalulungkot ang kamatayan pag hindi mo pa lubusang nauunawaan ang ginawa ni Kristo tungkol dyan. Amen? Hindi ko sinasabing dapat maging bato at matubato ang ating puso. Kung si Kristo nga'y bumigay 4 na araw ng patay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Nangangamoy na 4 na araw ng patay. At nung dumating si Kristo, alam niya na later on, ilang saglit lang, bubuhay niya na si Lazaro. Mabubuhay niya. Bakit tumangis pa siya? Bakit? Sapagkat hindi ho siya OA. Sapagkat alam ni Jesus na ang tinatawag na pagdadalamhati ay natural response sa kamatayan. Amen? Si Kristo nga, alam niyang bubuhay niya yung kanyang kaibigan na 4 na araw ng patay. Umiyak pa rin. Ang sabi pa nga, tumangis. Hindi lang umiyak, tumangis. Bakit siya tumangis? Again, hindi ho siya OA. Amen? Kaya alam ko po mga kapatid, natural sa atin ang malungkot, umiyak. Kinukwento nga ni Brother Dante nung pagpunta namin. Nung pumunta na siya sa hospital, nung makita niya yung mga kapatid ni Sister Melly, mga anak niya na umiiyak, kinabahan na siya. At nung sabihin ng kanyang anak, Daddy, wala na si Mami, talagang lupasay daw siya. Iyak siya ng iyak. Sapagkat ang pagtangis at pag-iyak ay natural response sa kamatayan. Amen? Kaya maging ang Panginoon, tumangis, nakidalamhati, nakiramay. Pero yun ay mayroong tamang panahon. Pagkatapos ng araw na ilibing na, mag-ayos ka na. At tanggapin ang katotohanan na wala na siya. At magpasalamat sa Diyos na sa loob ng mahabang panahon na ipinahiram sa atin ng Diyos yung ating mahal sa buhay. Halimbawa, kung 30 taong kayo nagsama, Lord, thank you for 30 years na pinahiram mo sa akin ang aking asawa. Ngayon siya'y kinuha mo na, maluwag sa loob ko. Siya'y iyong-iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Amen? Hallelujah. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ngayong gabi ay akin pong tatalakayin ng ilang mahalagang puntos na ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi simula ng bagong buhay. Lagot ka sa akin, tapos ka ngayon sa akin. Ibig sabihin, ang kamatayan, hindi ho katapusan ng buhay, kundi simula ng bagong buhay. Akala niyo ba natapos na sila? Hindi ho. Magsisimula sila sa bagong yugto ng buhay. Ang natapos dito ay yung kanilang yugto ng buhay dito. Ngayon sila'y wala na sa ating piling. Sila'y magsisimula ngayon sa panibagong yugto ng buhay. Amen? Ang buhay sa ating daigdig na ito, ang buhay sa daigdig na ito ay isang yugto lamang ng buhay. No? May ibang buhay na naghihintay sa atin na higit na maganda, higit na kaaya-aya, higit na masaya kaysa sa buhay dito. Amen? Ang tinutukoy nating buhay ay ang buhay sa piling ng ating pong Yahweh El Shaddai. Revelation chapter 21, 3-4, ito sabi, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito ang panibagong yugto ng buhay na nilipatan at pinuntahan ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Ito rin ang bagong yugto ng buhay na pinuntahan at nilipatan ng ating mga kapwa-lingkod na si Sister Mary Rose, Sister Melly, Brother Romy Alonso at ni Brother June, mga kapatid ko. Isang napakaligayang buhay sa piling ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Palapakan natin ang kanilang ngayong kalagayan doon. Kaya mga kapatid, sabi ni Pablo, para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y kapakinabangan ang kamatayan. Para kay Pablo, sabi niya, si Kristo ang buhay, pero para sa akin, no, kapakinabangan ang kamatayan, dying is gain. Hindi kawalan, kundi kapakinabangan. Why? Sapagkat tanging ang kamatayan lamang ang magiging susi
upang ang Diyos nating pinapangarap, inaawitan at sinasamba rito ay makita natin ang mukhaan o face to face. Amen? Kaya para kay Pablo, ang kamatayan ay isang kapakinabangan. At ngayon mga kapatid, ang buhay natin sa daigdig na ito na isang yugto ng buhay, na hindi pa tapos, hindi pa tapos yung yugto ng buhay na ating ngayong ginaganapan dito sa mundong ito. Now, bakit tayo nandito pa? Bakit sila wala na? Sapagkat naayos nilang lahat. Natapos nila ang lahat. Tayo, marami pa tayong aayusin sa ating pag-uugali. Marami pa tayong aayusin at marami pa tayong dapat na tapusin, mga kapatid. Kaya tayo nandito ka pa buhay sapagkat ito ay isang maliwanag na pagbibigay sa atin ng Diyos ng pagkakataon upang makapaghanda. Kaya pag napunta tayo sa mga lamay, yung lamay na yon ay hindi talaga para doon sa patay. Mas yon ay para sa mga buhay. Sapagkat pinapaalalahanan tayo habang tayo nakaharap sa kanyang kabaong na darating ang time, sooner or later, tayo naman ang ilalagay doon. Amen? Kaya bago tayo ilagay doon, bago mangyari sa atin yung bagay na yun, sapagkat pagpatay na tayo, hindi ka na pwedeng magsabi ng, Lord, pwede ba ulit? Kasi medyo pumalpak ako nung ako'y buhay pa eh. Na parang basketball, pag natalo, Lord, pwede ba rebounce? Hindi yung pwede. Take two? Hindi pwede. Kaya sabi nga, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya't anuman ang mabuti, maaring gawin ko ngayon. O tayo naman. O masyadong mababa, no? Anumang parang nananakot ako, no? Kabutihan. Ang maari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway, wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala. Sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Amen? Minsan lang eh. Pag ako namatay na, wala na. Pag kayo namatay na, wala na. Kaya hanggat tayo buhay at may pagkakataon pa, gawin natin ang nararapat. At yan ay nakalagay sa ating binasa kanina. Sa 1 Corinthians, ito sabi mga kapatid, no? Ang sabi ni Pablo ay ito. Verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dito natin ibuhos ang ating panahon. Amen? Amen? Walang halaga sa Panginoon kaya naging madilim ang ating kahapon o kung hindi naging maganda ang ating pong mga nagdaan, ang mahalaga sa Panginoon ay yung ngayon. Lagi kong binabanggit yung katagang, we have no yesterdays, time took them away. Tomorrow may not be, but we have today. Wala na raw tayong magagawa sa nagdaan. Hindi na natin pwedeng ibalik ang kahapon. Magsisiman tayo, nangyari na yon. Hindi mo na maibabalik pa ang panahon. Hindi mo rin pwedeng ipangahas ang bukas, sapagkat sino sa atin na nakakatiyak na bukas andyan pa tayo. Yun nagsasabing siya, yun ang nauuna. Wala nakatitiyak, wala nakakaalam. Amen, mga kapatid ko? Yung iba nga dyan, walang kasakit-sakit, natulog lang, hindi na gumising. Amen, yung iba nga nagtataka. Kung sino pa yung medyo mahina, naunahan ng malakas. Amen? Pagdating sa kamatayan talaga, walang nakakapiho kung kailan siya kukunin ng Panginoon. Nung si Magsaysay ay nag-crash ang kanyang eroplano, si Magsaysay na presidente ng Pilipinas na VIP, patay. Yung kanyang kasama doon na si Mr. Mata, buhay. Amen, mga kapatid ko? Amen? Nung namatay si Robredo, yung kasama niya, buhay.
Amen? Namatay si Magsaysay sapagkat marahil oras na niya. Amen? Nabuhay yung kasama niya sapagkat marahil hindi pa niya oras. O tayo mga kapatid ko, lumipas ang buwan ng Oktubre o lumipas ang buwan ng Hunyo. Marami tayong nagawa, marami tayong natapos. Dumating yung Agosto o Hulyo, ganun din. Continue, mga kapatid ko. Business as usual. Marami tayong nagawa, marami tayong natapos, marami tayong mga na-achieve. Dumaan ang, bibilisan ko na. Dumating ang buwan ng Setyembre. Andyan pa rin tayo. Marami tayong nagawa, marami tayong natapos. Anong date ngayon? September 27. September 27. Ang dami natin nagawa simula umaga, naka-attend pa tayo ngayon. Amen? Hindi pa natin kasi oras pero September 28, hindi ko alam kung oras na natin yung bukas. Wala nakakaalam nun, mga kapatid. Amen? Kaya sa bawat sandali na tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, na magising sa umaga, yun ay chance para tayo makapaghanda at magamit natin yung atin pong buhay para tapusin yung dapat tapusin at ayusin yung dapat nating pong ayusin, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, ang kamatayan ay hindi paglalayo, ngunit paglalapit. Amen? Paano yun? Ang kamatayan ay hindi paglalayo. Napalayo ba sila sa atin talaga? Hindi. Ang kamatayan ay hindi paglalayo, kundi paglalapit. Ang namatay ay hindi talagang nawawala at hindi tunay na nalalayo sa ating piling. Kapag ang tao'y namamatay, sila'y napapalapit sa Diyos. Tama po ba? Dahil kinuha na sila ng Diyos. So yung mga taong namamatay, napapalapit sa Diyos. Kaya nga sa ating mga katuruan, sa ating Catholic teaching, meron tayong tinatawag na Communion of Saints, ang kasamahan ng mga banal, mga kapatid. So ang mga taong namamatay ay napapalapit sa Diyos. Ang Diyos ba'y sumasa atin? Kaya in that sense, yung ating mga namatay ay malapit din sa atin. Kaya lang hindi abot ng ating isipan how. Pero mga kapatid, merong isang telecommunication na nagsasabing sila daw ay, ang ginagawa nila, connecting people. Connecting lives. No? Hindi ko na binabanggit kung anong telecommunication network yan. Pero sila nagsasabi, ang kanilang ginagawa is to connect people. Kahit malayong lugar, malayong bansa, kaya nilang mapag-ugnay-ugnay ang mga taong nangangailangan ng communication. Tayo din, sa gitna ng kamatayan, hindi napuputol yung ating communication, yung ating pong connection. Hindi ho yan napuputol. Ang tawag po dyan, Communion of Saints. Kaya kahit sila wala rito, malapit sila sa atin. Kaya lang hindi natin maunawa ang lubos ng ating isipan. Pero may koneksyon, mga kapatid ko. Ang nanay ko, patay na. Ang tatay ko, patay na. At nakakatiyak ako. Dahil ang tatay ko at nanay ko, hindi perfect, pero mababait. Napalaki nila kaming maayos din. No? Naniniwala ko na yung nanay ko, tatay ko, wala ho yan sa impyerno. At kung sakaling wala sa langit, dahil hindi naman sila perfect, natitiyak ko na sa purgatorio. Amen? At alam niyo ba, ang nanay ko, tatay ko, lalo sa mga sandali ng kalungkutan at pangailangan ko, hinihingan ko ng prayer, Nay, Tay, pray niyo naman ito. Amen? Bakit ko siya kinakausap? Sapagkat naniniwala ko, hindi putol ang aming ugnayan. Hindi sila talagang malayo sa akin. Sila'y malapit sa akin dahil sila'y malapit sa Diyos. Amen? At ang nag-uugnay sa atin, sa kanila, ay walang iba kundi ang grasya ng ating pong Panginoon, ang kapangyarihan ng ating pong Diyos. Sa ating pong Catholic teaching, mga kapatid, ang tawag sa church ay kasamahan o kapulungan ng mga mananampalataya. Amen? Community of believers. Ang church hindi isang gusali. Ang church, sa malalim na kahulugan, ay ang samahan ng mga mananampalataya. The community of believers. At meron 3 klase po yan. May 3 klase ng mananampalataya. Yung mga mananampalatayang nandito sa lupa, tayo,
na kung tawagin ay militant church. Pag sinabing militant, nakikipaglaban. Continuous ang ating pakikibaka. Continuous ang ating pakikilaban. Sino ang ating kalaban? Una muna, yung mahinang pita ng atin pong laman. Yan, the flesh. Ang pangalawang kalaban natin, the world. Yun pong sistema dito sa mundong ito. Mga kapatid, yung kapaligirang ito na napakalakas manghatak sa atin. Na kapag ikaw ay hindi malalim, ang iyong foundation, mga kapatid, malamang ikaw ang mahikayat kesa ikaw ang makaakay sa tao sa paligid. Napakalakas. Halimbawa, kahit ako halimbawa ay isang na kay Lord o charismatic, mananampalataya, ilagay mo ko sa custom. Baka later on, isa na ako sa mga nangungurakot at nagnanakaw. Bakit? Baging practical ka. Amen, mga kapatid ko. Amen? Napakalakas ng attraction ng paligid. Amen? Kaya kapag mahina ka, baka sa halip na ikaw ang makaakay, baka ikaw ang madala. Amen? Mga babae, mga sexy, pera, kung ano-ano mga kapatid, napakalakas po niyan. Yan ang ating kalaban. Dalawa na yan. Pangatlo, ating kalaban, si Satan and the evil spirits, mga kapatid ko. Yan ang ating kalagayan dito. Na tayo po'y araw-araw ay humaharap sa mga katunggali at mga kalaban. Kaya naman ang Panginoon, dahil alam niya ang ating kalagayan, although, ginawa niya na ang ating kaligtasan sa krus, pero alam ng Panginoon, mga kapatid, practically speaking, in practice, medyo tagilid ang ating lagay. Bakit? Sapagat nandito tayo sa katawang ito na may kahinaan. Amen? Sino po sa inyo umaamin na araw-araw nakakaramdam kayo ng tensyon? Yung pong conflict sa inyong pagkatao, naglalaban ng ating kalooban. Sino umaamin? Yan, lahat tayo. Nakakaramdam yan. Halimbawa, 6:00, dapat tayo po'y gumigising para mag-salmo. O ilan sa atin dito ang sinusunod yung udyok ng Holy Spirit, Rafi, bangon, salmo. O madalas ang ating sinusunod yung laman, maaga pa, antok pa ako. Amen? Laman po yan. Amen, mga kapatid ko? Ang mga gawa ng laman, napakarami. Pangalunya, pagdalasing, pagkakakampi-kampi, marami. Nakalagay sa Galatians 5:19-24, ang mga gawa po ng laman, mga kapatid. Amen? So yun yung ating katunggali at yun yung ating kalaban, mga kapatid. Ang laman. Pangalawa, yung sistema ng mundo at yung pangatlo, yung pong si Satan and the evil spirits, mga kapatid. So yan yung ating lagay. Kaya medyo tagilid, kinakailangan tayo po maging matatag. Dahil alam ng Panginoon ang ating kalagayan, kung kaya kahit niligtas na tayo ng Panginoon sa tuktok ng Kalbaryo, nung siya'y namatay, ipinangako niya pa rin ang ating magiging katulong at katuwang dito, the Holy Spirit. So hindi na tayo nag-iisa ngayon. Meron tayong kasama magpakailanman. The promised Spirit or the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit. Amen? Kaya meron tayong katuwang. Meron tayong kakampi. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, so yan tayo, the militant church. Amen? Ngayon, meron naman tinatawag na triumphant church, yung mga nagtagumpay, yung mga triumphant, yung mga nagtagumpay, yung pumasa. Yung pumasa sa test dito sa mundong ito, yung mga nanatiling tapat sa Panginoon, yung nasa piling na ng Diyos, ang tawag doon, mga saints in heaven. Sila yung mga tagumpay na, mga kapatid ko. At meron tinatawag naman na suffering church. Ito yung mga nasa purgatorio. Ang kaluluwa ng mga taong nasa purgatorio ay hindi to kaluluwa ng mga taong mayroong mortal sin. Kapag ang tao po'y namatay na may mortal sin at kanyang nireject ang Diyos sa huling himaymay ng kanyang hininga. Sa huling kanyang hininga, tinanggihan niya ang Panginoon at meron siyang mortal sin, yan po talaga impyerno, mga kapatid. Kaya kung tatanungin niyo po ako, Brother Rafi, halimbawa po, meron pong isang tao na napakasama, mamamatay na po siya. Bago siya malagutan ng hininga, talagang sinabi niya, walang Diyos! Hindi ako naniniwala sa Diyos!
At namatay po siya, hindi nagsisisi at hindi tumanggap sa Panginoon. Just in case may ganun po. Saan pupunta nun? Ako sasagot, impyerno. Pero sasabihin ko rin sa kanya, pero sister, meron ba talagang kayang taong ganon? Yan ang mahirap sagutin. Walang makakaalam niya kundi Diyos lang. Kaya wala tayo sa posisyon para mag-judge. Porket ba hindi natin nadinig na nagsisi at nagsabi si Echegaray na guilty po ako, inaamin ko, nagkasala ako. Kasi beyond reasonable doubt, ang declaration ng Supreme Court, guilty siya. Guilty na hinalay niya ang kanyang anak. Kaya ang sentensya, kamatayan. Pero wala ka nadinig sa kanya na inamin niya yung kanyang pagkakasala at siya'y nagsisi. Porkit ba't wala tayong madinig sa kanyang bibig bago mamatay na wala man lang sa sinabing patawad po, impyerno na siya? Mahirap ko sagutin yon. Diyos lang ang nakakabatid at nakakaalam. Amen? Puro tayo, just in case na may ganon, impyerno nga talaga. Amen? Pero ang tanong ko, meron ba talagang ganon? Walang pwede magsabi. Dahil hindi ho tayo Diyos. Hindi tayo judge. Diyos lang ang may posisyon para magsabi kung saan siya nararapat. Amen? So ngayon, ito mga kapatid, tandaan po niyo ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Yan. At ayaw niya ni isa ay mapahamak. Kaya nga yung parable of the 10 coins, nawawala yung coin mula dun sa 10. Anong ginawa nung ale? Hinanap yung coin na nawawala isa at nakita niya. Yung tupa, humiwalay dun sa grupo ng 100. So naiwan yung 99, hinanap ng shepherd, nung pastol, yung nawawalang isang tupa, hindi binaliwala. Hinanap, pinag-aksayahan ng panahon at sinikap na matuntun. Amen? Sapagkat masakit dun sa nawalan na may-ari na mawala kahit isa, masakit. Kaya nakita nyo, nung ito'y kanyang makita, gano'n na lang ang kanyang kaligayahan. Pinasan yung kanyang tupang nawawala at ang sabi niya, sige, tayo magsaya sapagkat yung tupa ko nawawala, nakita ko at gano'n din daw ang lagay sa langit. There will be more rejoicing in heaven over one sinner that comes home. Amen? So ayaw ng Diyos na may mapupunta sa impyerno kahit isa. At yung ganong saloobin ng Diyos, nakakabahagi yung mga saints in heaven, yung nasa purgatorio, at tayo. Maligaya ka ba, kapatid ko, na ikaw lang ang ligtas? Maligaya ka ba malaman mo, kontento bang kaligayahan mo, na malaman mong may mga taong nasa impyerno? Amen? Anong klaseng Kristiyano tayo? Kung yung ama ayaw niya ni isa mapahamak, ikaw okay lang? Na merong nasa impyerno, at tayo ayos ang ating lagay sa Panginoon, okay. Yun ang damdamin ng Panginoon. Ayaw niya ni isa ay mapahamak. Kaya naman yung nasa langit, nagpe-pray para sa mga nasa lupa. Para tayo ay makasama nila sa langit. Hindi sila masaya na sila lang. Sapagkat kung kokonti ang maliligtas, napakalungkot ng langit. Kung kokonti lang tayo. Amen? Kaya yung mga nasa langit, mga kapatid ko, hindi sila kontento na sila lang ang nandoon. Gusto nila, makasama nila lahat ang mga nilikha ng Panginoon. Kaya nagpe-pray sila sa atin. At hindi lang tayong kanilang pinagpe-pray din ng mga nasa langit, yung mga nasa purgatorio. Sapagkat yung mga nasa purgatorio, wala po yung kasalanang mortal. Ang tao, kapag ka namatay ang may kasalanang mortal, just in case na may ganon, impyerno po. Ang nasa purgatorio ay mga kaluluwa ng mga taong walang mortal sin, walang mabigat na kasalanan. Ang kasalanan po nila ay malinggit lang na hindi magbubulid sa kamatayan. Amen, mga kapatid ko? Nandun sila sa purgatory. So, dalawa pinagpe-pray ng nasa langit. Tayong nandito sa lupa na nakikipagtunggali sa laman, kay Satan, at sa kapaligiran. At pinagpe-pray ng mga nasa langit, yung mga nasa purgatorio na makasama nila doon sa langit. At tayo rin. Katulad tayo ng mga banal sa kaitaasan na hindi tayo kontento na tayo lang ang makakilala kay Lord at mapasama sa langit. Pinagpe-pray din natin nasa lupa yung mga nasa purgatorio. Lagi natin inaalala sa misa, yung mga souls in purgatory, pinay-pray natin sila. Mga kapatid, sa totoo lang, mas tagilid ang lagay natin kumpara sa kaluluwa ng mga nasa purgatorio. Yung mga nasa purgatorio, pagdating ni Kristo sa second coming, wala na hong tsansa na mapunta yun sa impyerno.
Hindi katulad natin. Tayo po, pwede. Depende sa atin. Kung tayo po itatanggi kay Kristo at i-reject natin siya, talagang doon tayo sa impyerno pupunta. Amen, mga kapatid ko? Kaya yung nasa purgatorio, mas maigi-igi ang lagay kumpara mo sa mga tao nandito sa mundong ito. Sila po'y para bagang waiting lang eh. Nagwe-wait na lang sila kay Kristo. Pagdating ni Jesus mula sa langit, isasama na automatically yung mga nasa purgatorio, mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko kanina, ang nanay ko, tatay ko, natitiyak ko, wala sa impyerno. Pero maaaring wala sa langit dahil hindi naman sila perfect. Pero natitiyak ko, nasa purgatorio. Kaya yung nanay ko, tatay ko, na alam kong maigi-igi ang lagay kaya sa akin, hinihingian ko ng prayer. Amen. So, makikita nyo, pinagpipray ko yung nanay at tatay ko, at the same time, hinihingian ko rin sila ng panalangin sapagkat mas maigi-igi ang kanilang lagay kumpara sa akin. Kaya makikita po niyo mga kapatid, ang tulungan nitong mga ito. Nagtutulungan sapagkat ayaw nilang lahat na ni isa ay mapahamak, mga kapatid ko. Amen? At lahat ng iyon ay galing sa Diyos yung pag-ibig, mga kapatid. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, ang mga namamatay ay hindi nawawala at hindi nalalayo. Kung sila'y napapalapit sa Diyos, malapit din sila sa atin. Amen. At someday, magkikita-kita tayo at magkakaroon ng reunion doon sa langit sa piling ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Last, ang kamatayan ay hindi pagkatalo, kundi pagtatapos o pagtatagumpay. Nakakainis at nakakasuya ang kamatayan kung ang tingin natin dito ay pagkatalo. Bakit ba siya namatay? Anong kinamatay? Sakit. Natalo ng sakit. Anong kinamatay? Na aksidente. Natalo ng aksidente. Ilang preachers natin dito ang namatay sa accident? Si Brother Eric Ricafrente sa bus, mga kapatid. Meron pa kami si Jesus Lago, no? Namatay sa aksidente. Si Brother Nilo ng Bulacan, aksidente. Nakasakay galing sa outreach, nakasakay sa bus, natutulog, biglang sumalpok yung bus doon sa isang nakaparadang truck na may ginagawa na siraan, patay ang ating kapatid. Natalo ba? Yung bang kamatayan po nila pagkatalo? Hindi. Ano man ang maging sanhi ng ating kamatayan. Kaya ang sanhi nito'y sakit o ano man, mga kapatid ko, ang kamatayan ay hindi pagkatalo, kundi ito'y isang pagtatapos o pagtatagumpay, mga kapatid. Amen? At ang basihan natin, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, ng ating pagpasok sa kabilang yugto ng buhay, ay yung buhay natin ngayon dito. May nagsabi ng ganito, may we never die too soon. Ibig sabihin ay hindi nawa wag tayong mamatay agad at hindi nawa wag tayong mamatay ng batang-bata. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nung may we never die too soon ay nawa wag tayong mamatay at wag tayong lumisan sa mundong ito na meron tayong mga hindi tapos na mga obligasyon at hindi natapos na mga misyon. Nawa, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, sa tulong ng ating pong Panginoon, matapos natin at maayos ang dapat ayusin at magawa natin yung dapat nating tapusin, mga kapatid. Amen? Tumayo po tayo at itaas ating kilod ang ating mga kahilingan. Itaas kilod ang ating mga kahilingan. At ang lahat ng sangkap na nais yung pagpalain ng ating Panginoon, at habang itinatas natin ang lahat ng yan, awitin natin, huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka naging isa. Di ka naging isa. May kasama ka. May kasama ka.
Siya'y karamay mo. Siya'y karamay mo. Sa tuwi-tuwi. Sa tuwi-tuwi na. Once again, huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba. O mapapalisan. O mapapalisan. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. O malulong. O malulungkot. Di ka nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Siya'y karamay mo. Siya'y karamay mo. Sa tuwi-tuwi na. Siya'y si Jesus. Si Jesus, di ka Pababayaan. pababayaan. Si Jesus, di ka Iiwanan. iiwan. Siya'y kasama mo. Siya'y kasama mo. Karakaramay mo. Karakaramay mo. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Soft instrumental background. Lord God, narito ang aming mga bagay na tinataas sa iyo, kahilingan. Yung iba na isulat namin, yung iba hindi. Pero alam namin, Panginoon, na lahat ay nababatid mo't alam. Walang nalilihim sa iyo. Kaya, Panginoon, di man namin na isulat yung iba. Ito'y amin po pinagkakatiwala sa iyong kaalaman at karunungan. Pagpalain mo ang aming mga nakayanang handog. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na aming itinataas sa iyo. Higit sa lahat na pagpalain, kaming may tangan-tangan sa lahat ng ito. Huwag kang mangangamba o mabalisa. Huwag kang matatakot Huwag kang matatakot. o malulungkot. O malulungkot. Di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Siya'y karamay mo. Siya'y karamay mo. Sa tuwi-tuwi na. Sa tuwi-tuwi na. Siya'y si Jesus. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka Iiwanan. iiwanan. Siya'y kasama mo. Siya'y kasama mo. Karakaramay mo. Karakaramay mo. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Sabihin natin, mga kapatid, Panginoon, lakas po nyo, Panginoon, inaangking ko po ang kasagutan sa lahat kong kahilingan at sa lahat ng bagay na ito na aking itinataas at tangan-tangan. In Jesus' mighty name, we pray, amen and amen, mga kapatid. Tayo po'y umupo, anyayahan natin ang ating mga preachers na iikot dyan sa inyong mga upuan habang ang ating mga choir ay umaawit. Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Yung kinakanta ni Brother Romy, ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Okay. Sige po. Preachers, ikot po tayo. Hindi pa tayo tapos. Masayang tunay. Preachers, ikot. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Masayang tunay. Buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Giving me life, Spirit in my hand, that's giving me life. Spirit in my hand, that's giving me life. Spirit in my hand, that's giving me life. Hindi pa tayo tapos, oh. Spirit in my hand, Spirit in my hand. Hindi pa tapos. Spirit in my hand, that's giving me life.
masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. For the last time. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang 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 buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, tumayo po tayo. Habang umiikot ang ating mga kapwa-lingkod, ang ating po mga preachers, mga kapatid, ilagay natin ang ating sarili sa piling ng ating Panginoon na narito ngayon sa ating kalagitnaan. Inuulit ko po, kaya ka nandito sa mundong ito, kaya ka buhay pa, sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ang pagkakataon na ayusin ang dapat ayusin. Tapusin ang dapat natin pong tapusin. Yun po. At walang tao ang pwede magsabing wala akong time o wala akong panahon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng panahon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng oras, at dapat gamitin yung panahon at oras upang ating ma-accomplish at maganap ang kalooban ng Diyos na nais siyang ipagawa sa atin, kapatid. Kaya sa mga sandaling ito, as we stand before the Lord, I pray, let's pray, that our spirit may hunger for Him, magkaroon tayo ng pagkauhaw sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, at mapag-isip-isip natin ang ating pong buhay. Na hindi po natin alam kung mahaba pa ang itatagal o maiksi na, kapatid. Ang nangyari sa ating mga kapatid na nauna sa atin ay isang paalala sa ating lahat na darating din tayo sa yugtong yun ng ating buhay. Lilipat tayo sa bagong yugto ng buhay, mga kapatid. Pero yung paglipat natin sa bagong yugto ng buhay ay nakasalalay sa uri ng buhay na dinadaanan natin ngayon. Wika nga po ng isang mangangaral, the street to heaven begins on earth. Ang daan patungong langit ay nagsisimula dito sa lupa. Kung dito sa lupa, ang takbo ng buhay natin ay hindi patungo sa langit dahil magulo. Wala tayong panahon sa Panginoon. Ang ating ugali hindi nagbabago, maliwanag na yung ating pong tinutumbok na daan ay hindi patungong langit. Pero ganun pa man, wala naman sa atin ang perpekto. Lahat tayo kung minsan ay lumiliko at lumilihis sa kalooban ng Diyos. Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi tayo hahayaan ng Panginoon. Lagi niya tayong pagsisikapang sundan at buntot-buntutan hanggang sa ikaw at ako ay lubusan niyang masukol at matagpuan. God is at work. He keeps on seeking. And what He seeks, He finds. Sino man kanyang hanapin, tsak! Hindi siya mabibigo na ito'y matagpuan at makita. Amen. God is at work seeking for your husband, for your wife, for your children. Patuloy na hinahanap ng Diyos ang mga nawawala, ang mga nagwawala, ang mga walang-wala, yung mga pakawala, yung mga baliwala ay hinahanap ng ating Panginoon sapagkat alam ng Diyos tagilid at delikado ang kanilang lagay. At ang Diyos ay Diyos na may malasakit sa kanyang mga pag-aari. Pag-aari ka ng Diyos. Sa Diyos ang ating buhay. Kaya ang Panginoon magpakalayo-layo man tayo, maging mailap man ang tao sa Diyos, lagi niya tayong susundan at sisikaping tuntunin. Alam niyo mga kapatid, may ugali ang mga tupa na nawawala. Kung bakit yung hanapan, yung paghahanap ng pastol ay napapadali. Alam niyo po, nabasa ko, ang isang ugali ng mga tupa kapag nawawala na dun sa kasukalan, sa kagubatan, ay ganito. Pag sila po'y nakaramdam na sila ay nawawala na, wala na sa karamihan,
Nag-iisa at iba na yung lugar na kanyang tinatahak. Yung pong tupa na nawawala, hihinto. At doon sa kanyang lugar na yon, doon siya ngayon magngungoy-ngoy, iiyak. Hanggang sa yung naghahanap sa kanyang pastol, marinig yung hibik, yung tinig ng kanyang tupang nawawala na hindi umaalis sa lugar na yon na kung saan doon siya nawawala. Kaya yung hanapan na dapat sana'y tumagal, napapadali kasi merong instinct yung tupa na pag nawawala na, nagpakakalayo-layo na, hindi siya nagpapatuloy sa paglayo. Hihinto siya at magngungoy-ngoy, iiyak at yung kanyang iyak at hibik madidinig ng kanyang pastol na naghahanap sa kanya. Huminto ka muna, kapatid. It's time to stop, look and listen, and start grieving. Huminto ka muna, kapatid. Huwag ka magpadala sa matuling agos ng buhay. Kapag tayo po'y nakakaramdaman na umiinit na ng umiinit ang ating ulo, kulang na tayo sa pasensya, stop muna. Katulad ng tupa. And then, tayo po'y umiyak sa Panginoon. Ipaabot mo sa Diyos ang iyong damdamin, ang pagkauhaw ng iyong kaluluwa, na parang lupang tigang na nangangailangan ng tubig at dilig at hamog. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Naway marinig ng Diyos ang hibik ng ating kaluluwa, ang hibik ng ating pong puso at ng ating espiritu. Katulad ng lupang tigang, Walang tubig. walang tubig, ako'y nauuhaw. O Diyos, hangad kitang tunay. Wala nang iba, Panginoon, kundi ikaw lang. Sa iyo ako'y nauuhaw. Yan, Panginoon, ang aking nararamdaman, ang pagkauhaw sa iyo. Kaya ika'y minamasdan doon sa iyong dalanginan. Nang makita ko ng lubusan, lakas mo't kaluwalhatian, ang kaluluwa ko'y Siya nauuhaw. ang ating kauhawan. Dahil sa Kanya tayo babalik. Sa iyo, Panginoon Sooner or later, ko, matatapos ang yugto ng buhay natin dito. ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Panginoon, ang kagandahan mo, Ang kagandahan loob mo, hihigit pa sa buhay sa mundo. higit sa buhay sa mundo. Kaya ako'y magpupuri, Kaya ako'y magpupuri. ngalan mo'y aking sasambahin. Ngalan mo'y aking sasambitin. Opo, Panginoon, ang kaluluwa ko'y nauuhaw. Siya ang ating kauhawan.
Taglayin ang iyong kaluluwa, ang kauhawan sa Kanya. Sa ating pag-uwi, baunin mo yung pagkauhaw na ito. Panginoon ko, Ang kaluluwa ko'y nauuhaw. ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Kapatid, ipagpatuloy natin ang laban. We have the Holy Spirit on our side to defend us against the devil. The Holy Spirit who is ever ready to help us. Nabigyan tayo ng lakas upang tayong managumpay sa pita ng ating laman. Upang ating mapagtagumpayan ang malakas na hatak ng paligid kung saan ka man naroon. Sa workplace, sa office, sa trabaho, sa palengke, sa school, napakalakas ng hatak. Ngunit meron tayong lakas, meron tayong katulong na hindi tayo pababayaan, the Holy Spirit. Kaya mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ang ating nalalabing buhay na hindi pa po natin alam kung mahaba pa o maiksi na, atin po ngayong gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At naway mag-umapaw sa ating puso ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Katulad nung nararamdaman ng mga nasa langit na mga banal. Katulad nung nararamdaman ng mga kaluluwa sa purgatorio. Katulad ng mga nararamdaman ng mga taong tunay na merong Diyos na pinananaligan, na nagmamalasakit sa kanyang kapwa-tao. Gamitin natin ang ating buhay ayon sa nais ng ating pong Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, habang nakalagay ang inyong kamay sa inyong dibdib, alam niyo bang may na-compose na awitin patungkol sa buhay mo? Ito ang awit ng buhay mo na alam kong alam mo. Maaari mong sabayan. Narito ang awit ng ating buhay na pinamagatang Sino Ako o Hiram sa Diyos. Awitin mo ang awit ng buhay mo. Ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko ninais. Nang ako'y isilang, ngunit salamat. Dahil may buhay. Ligaya ko. Nang ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig? Sinong nagmamahal? Kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko.
bigyan ko nang ako'y isilang. Pahalagahan natin ang buhay. Pahalagahan natin ang buhay na bigay at hiram. Pagyamanin at gamitin to serve God and to serve others. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, Kung di ang tao, Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong ito ang ibig sabihin ng kabanalan. Ang kabanalan, ang taong banal is a loving person. Ito ang pinakamainam na translation o ibig sabihin ng holiness. Ang kabanalan o ang taong banal ay yung taong punong-puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Kapatid, sa mga sandali pong ito, ilagay naman ninyo ang inyong kamay sa inyong ulo. Kung ano ang ating mga kahilingan, pangailangan, believe na ang Panginoon may gagawin ngayong gabi sa ating mga hinihiling, sa ating pong pangailangan. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, bago kayo mag-iwahiwalay ngayong gabi, una sa lahat, inaalala namin ang mga naging bayani ng pananampalataya, Panginoon, na mga lingkod mo na nagpakita ng kanilang konkretong pananampalataya sa pagiging lingkod mo at lingkod ng kanilang kapwa-tao, Sister Meli Armenta, Sister Mary Rose Silioriques, si Brother Romy Alonso, si Brother June Lumanog. Panginoon, mga lingkod mo na binigyan mo ng gagaling, husay, talent at gifts, ginamit nila. Hindi nila sinayang, Panginoong Diyos. Ginamit nila to serve your people. At ngayon, Panginoon, sila'y nasa iyo ng kamay, nasa iyong piling. Inaangkin namin na sila'y maging maligaya sa piling mo, Panginoon. At wag mo pong kalimutan na patuloy na pangalagaan at pagpalain ang kanilang mga naulila, ang mga mahal nila sa buhay, Panginoon. Ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon, habang ako'y nabubuhay. Ang pag-ibig mo'y aking patnubay, salita mo'y gabay ng buhay. Dalangin ko'y pakinggan mo, Panginoon, habang madilim na kahapon ko'y baguhin mo. Iibigin kita't mamahalin, paglilingkuran, habang ako'y mayroon pang hininga. Ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo lang, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, Habang ako'y nabubuhay.
buhay. Ang pag-ibig mo'y aking patnubay. Ang pag-ibig mo'y Aking patnubay. Ang salita mo'y ang salita mo, gabay ng buhay. gabay ng buhay. Dalangin ko, dalangin ko'y pakinggan mo, Panginoon. kahapon ko na madilim baguhin mo. Kahapon ko Na madilim baguhin mo. Iibigin kita. Iibigin kita't mamahalin, paglilingkuran habang ako'y mayroon pang hininga. O for the last time, ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon. Ang buhay ko sa iyo lang, Panginoon, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y nabubuhay. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo'y aking patnubay. aking patnubay. Ang salita mo'y gabay ng buhay. Ang salita mo'y Gabay ng buhay. Dalangin ko'y pakinggan mo. Pakinggan mo, Panginoon. Kahapon ko na madilim, baguhin mo. kahapon ko Na madilim, baguhin mo. Iibigin kita. Iibigin kita't mamahalin, paglilingkuran habang ako'y mayroon pang hininga. For the last time, iibigin kita. Iibigin kita, mamahalin, paglilingkuran habang ako'y mayroon pang hininga. Panginoon na makapangyarihan, itong buhay na kaloob mo sa amin na natitira at nalalabi ay iyong i-empower at magtaglay ng kapangyarihan upang lahat kami ay mabuhay na mga tapat at mga mananagumpay. And may your blessing, O God, descend upon us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Malakas sa palakpak. Let's give thanks with a grateful heart. with a grateful